Ang Islam ay hindi isang relihiyon na isinasabuhay ng Muslim sa loob lamang ng masjid o moske. Ito ay relihiyon na isinasabuhay niya sa haba ng kanyang tanang buhay. Kailanman, saan man siya naroroon, sa abot ng kanyang makakaya. Siya ay Muslim maging sa kanyang pamilya, trabaho, negosyo, paaralan at iba pa. Muslim sa kanyang paniniwala, mga gawaing pagsamba at pakikitungo sa kapwa. Muslim sa puso, isip, pananalita at gawa. Ang Islam ang siyang pamantayan ng tao kahit sa kanyang pag-uugali at pakikipagkapwa-tao. Isa sa mga lason na itinanim ng mga terorista at kanilang mga kampon sa mga tao ay ang syubuha o maling paniniwala na ang mga Muslim ay walang anumang kinalaman dapat sa mga hindi Muslim, liban na lamang na ang mga ito ay kanilang digmain, alipinin, samsamin ng yaman o patayin. Ang lason na ito ang dahilan kung bakit ang mga terorista ay hindi nangingimi na gumawa ng kawalang katarungan sa mga hindi Muslim at idinadamay na rin nila ang mga Muslim na hindi naniniwala sa kanilang ligaw na interpretasyon sa relihiyon sa pamagitan ng pagbibintang sa kanila na sila di umano ay tumalikod sa Islam. Ganito sila kasama na sa makabagong panahon, mga Muslim ang naging pangunahing biktima ng ISIS, Abu Sayyaf, Mauti at iba't iba pang mga teroristang grupo na pawang mga kriminal na nag-aangking nagtataguyod ng jihad. Mga Muslim ang kanilang pangunahin na kinakamkamang yaman, dinidigma at pinapatay, at mga Muslim din ang unang nagdurusa sa kaguluhang kanilang pinagniningas tulad ng displacement mula sa kanilang mga tahanan. At ang mga Muslim din ang siyang tumatanggap ng sisi, paghihiganti, discrimination at marginalization mula sa mga hindi Muslim dahil sa takot ng mga ito sa mga terorista. Napakalayo ng lason na ito mula sa katotohanan. Ang Muslim, kung meron man siyang pagkukunan ng batayan sa kanyang ikikilos sa kanyang pakikipagkapwa-tao, ay marapat na ito ay ang Quran at Sunnah lamang ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Tunay na ang kalagayan ng sinumang Muslim na nasa lugar ng mga hindi Muslim ay tulad ng kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama sa Makkah bago pa man sila lumikas patungong Madina at nagtatag doon ng kanilang sariling bansa. Kaya napakahalaga para sa sinumang Muslim na pag-aralan ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang bilang libangan, bagkus ay upang pagkuhanan ng aral at magiging pamantayan niya sa kanyang pamumuhay, lalong-lalo na kung siya ay nakatira sa lipunan ng mga hindi Muslim. Sa Makkah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasama ay nanatili bilang minority sa loob ng 13 taon bilang mga mananampalataya sa gitna ng mga hindi mananampalataya. At sinadya talaga ni Allah na mahigit kalahati ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta ay ginugol niya roon upang pagkuhanan nito ng aral, maraming aral para sa mga Muslim. Sa loob ng 13 taon na ito ay nakita natin ang mahusay na pakikitungo ng mga Muslim sa mga hindi Muslim, sa kanilang pagmamalasakit kahit sa mga hindi Muslim, sa pamagitan ng pag-aanyaya nila tungo sa katotohanan sa paraan na makatwiran. Sa loob ng 13 taon sa Makkah ay nakita rin natin kung paanong sila ay nagtiis sa anumang pamiminsala sa kanila, at nang ito ay tumindi na ay saka sila lumikas patungong Madina. Naroon ay tinanggap sila ng mga katutubo rito upang manahan, mamuno at magtatag ng isang bansang Muslim. At mula sa bansang Muslim na ito na kanilang itinatag, ay nagdeklara sila ng jihad. Jihad na makatarungan na may mga pamantayan na sinusunod, na ginagawa ng lehitimong hukbo ng isang bansang Muslim. Hukbo na mayroong pananagutan na nakaaalam ng hangganan ng kanilang maaring ikikilos. Napakalayo mula sa jihad ng mga terorista na sa katotohanan ay mga kriminal lamang at hindi mga bayani na nagtatanggol sa Islam katulad ng kanilang inaangkin. Sa loob ng 13 taon sa Makkah ay hindi nagaklas ang mga Muslim.
Hindi sila pumatay ng sinumang hindi Muslim. Sa kabila ng kanilang paghihirap dito ay ilan lamang ang pagkakataon na naiulat na nagkaroon ng pananakit o kahit pagbabanta ng Muslim sa sinumang hindi Muslim. Ngunit siyempre, hindi lang naman paghihirap ang dinanas ng mga Muslim dahil nagkamit din naman sila rito ng tagumpay na dulot ng kanilang pagtitiis sa loob ng 13 taon. Tulad ng pagmumuslim ng marami sa pinakamahuhusay sa Quraysh na naging instrumento upang maitatag nila ang isang bansang Muslim sa Madina. Ngayon, kung ang utak pulbura ng mga kriminal na terorista na nag-aangkin ng jihad ang paiiralin sa Makkah, may Muslim pa kayang matitira? Halimbawang mag-aklas ang mga Muslim sa Makkah at pumatay ng inosente, magtatagumpay kaya ang Islam sa Makkah? Nalalaman natin na iba ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama. Habang sila ay nasa Makkah, ay nanatili silang nagtitiis at naging mabuti sa mga hindi Muslim na karapat-dapat sa mabuti nilang pakikitungo. At ang naitaguyod na nila ang bansang Muslim sa Madina, nanatili silang payapang nangangaral ng relihiyon at nakipagdigmaan lamang nang sila ay sinalakay upang ipagtanggol lamang ang kanilang mga sarili. At ang pagsalakay nila upang digmain ng iba ay naganap lamang nang ipinagbawal ng mga mapang-api ang mapayapang pag-aanyaya sa relihiyon na ito o kaya ay sa anyo ng ganti o parusa sa pagtatraidor sa kasunduan sa mga Muslim, katulad ng naging dahilan kung bakit sinalakay na nila at binawi mula sa mga hindi mananampalataya ang Makkah na siyang kalaunan ay ibinalik nila sa pagiging sentro ng pananampalataya. Sa panahon ngayon ng fake news at propaganda, upang malaman ang tama, ay marapat na ihambing palagi ng Muslim ang ating mga gawain sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Muslim na naninirahan sa lipunan ng mga hindi Muslim ay hindi nagkakasala kung hindi siya mamiminsala sa mga hindi Muslim, katulad ng nais ng mga terorista na paniwalaan natin. Ang mga Muslim sa mga bansang hindi Muslim ay iniobliga pa rin na pangalagaan ng buhay, relihiyon, yaman, karangalan at pag-iisip ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Ang Muslim na naninirahan sa lipunan ng mga hindi Muslim ay marapat na maging progresibong miyembro nito na nag-aambag sa pangkalahatang kainaman ng lipunan. Siyempre, maaari itong gawin ng mga Muslim nang hindi lumalampas sa mga hangganan ni Allah. Maaari siyang manatiling mabuting Muslim habang nagiging isang mabuting mamamayan ng isang estadong hindi Muslim. Hindi kawalang pananampalataya ang mabuhay kasama ang mga hindi Muslim kung hindi naman nakukompromiso o naaagrabyado ang ating relihiyon. Ang masama ay ang maminsala sa mga hindi naman dapat pinsalain at labagin ang karapatan nila na pinangangalagaan ni Allah. Ang mga terorista ay pawang mga kriminal at naghahangad lamang ng paghahari sa kanilang kapwa-tao sa pamagitan ng pagpapanggap na sila ay nagjijihad at nagtatanggol sa mga Muslim.